Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May bagong anggulo sa kontrobersyal na kaso ni Representative Paulo Duterte. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, kaya raw niya sinaktan ang complainant ay dahil sa umano'y pambubugaw o trafficking ng minor de edad. Ito po ang sabi ng isang commenter sa comment section. Sabi niya, may pinutol po sa video kaya nagalit daw dyan si Congressman Pulong dahil yung lalaking yan ay minor de edad pa daw yung mga babae. Binubugaw daw ng lalaking yan. Pero kahit pa totoo yan, tanong natin ngayon, justified ba ang pananakit? May karapatan ba ang kahit na sino, kahit mambabatas na mag-assault? Tara, himay-himayin natin ang legal side ng isyong ito. Sa mga social media posts and comments, sinasabi nila na bad trip daw si Pulong Duterte kaya niya sinaktan ang complainant dahil nahuli raw niya itong nagpo-prostitute ng mga minor de edad. Kung totoo man ito, malinaw, trafficking yan. At seryoso po yan. Krimen ito not only under the Anti-Trafficking in Persons Act as amended but also under RA 7610 or the Anti-Child Abuse Law. Pero malinaw po sa batas, kahit krimen pa ang nakita mo, kahit huli mo pa sa akto, hindi mo pwedeng akuin ang batas sa sarili mong kamay. You cannot take the law in your own hands. Hindi ka pwedeng manakit, manutok, o manugod gamit ang dahas. Hindi porket galit ka, kahit justified pa ang galit, na pwede ka nang gumamit ng karahasan. Kung totoo ngang nakita ni Pulong Duterte na may actual na trafficking na nangyayari, he has a legal option, ang warrantless arrest. Ayon sa Rule 113, Section 5 ng Revised Rules of Criminal Procedure, pwedeng arestuhin ang isang tao kahit walang warrant kung nakita mong gumagawa ng krimen, kakagawa pa lang nito, o kung tinangkang gawin ito in your presence. Ang dapat sana niyang ginawa ay arestuhin ang tao, dalhin sa pinakamalapit na presinto, at ipa-inquest sa piskal. Para saan po ang inquest? Ito ang proseso kung saan tinitingnan ng prosecutor kung valid ba ang warrantless arrest at kung may sapat ba na ebidensya para makasuhan ang inarestong tao. Ito po ang tamang proseso, hindi ang pananakit. Oo, nakakagalit kung totoo ngang may trafficking, pero may hustisya at proseso tayong sinusunod sa Pilipinas. Kung bawat taong nagagalit ay mananakit, saan pupulutin ang rule of law? Ang ginawa raw ni Congressman Duterte at base na rin sa nakita natin sa video ay binangga, tinutukan ng kutsilyo at sinaktan ng complainant. Hindi po yan part of a lawful arrest. That's vigilantism, which is never justified under the rule of law. Ang hustisya ay hindi dapat ginagamitan ng personal na galit. Ang batas ay laging kampi sa tamang proseso, kahit gaano pa kabigat ang aligasyon. Ang batas po ay batas para sa mayaman at mahirap, para sa mambabatas at ordinaryong tao. At higit sa lahat, may karapatan pa rin ang bawat isa sa due process at presumption of innocence. And speaking of presumption of innocence, lahat ay may karapatang ituring na inosente hanggang mapatunayang guilty sa korte. Hindi lang si Representative Duterte, kundi pati na rin ang complainant. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.